ngayon, araw ng linggo, kasi meron po akong kahapunan ng mga kaibigan, yung aming civil society group na Concerned Citizens Movement. No? Alam niyo naman ang tawag ng panahon. Balik na naman ang mga civil society groups. No? Aktibo kami nung panahon ni GMA at kami yung unang-una na nagmarcha, humihingi ng katarungan para dun sa mga napapatay nung panahon ni GMA. At syempre, nandyan na yung mga nag-impeachment at mga ganyan. No? At mukhang ngayon, tawag na naman ang panahon. Kaya kinakailangan ma-reactivate na naman ang ating mga grupo no, para manindigan. Manindigan para sa transparency, accountability, peace and security. At syempre, laban sa bribery initiatives. Ako nga pala po ay nasa Baguio. No? Ako po ay nagkaroon ng napaka-importanting meeting kaninang tanghalian at matutulog na ako dito kasi sakit naman ng katawan. Kung dumating lang ako in time for lunch, uuwi din ako. Pero alam nyo, ang Baguio pag Abril, napakainit. Kanina, after the lunch meeting, akala ko makakasiesta ako. Wala, hindi ako nakapag-siesta dahil napakainit po sa kwarto ko. Kinailangan ako manghiram ng electric fan. Yung huli umakit ako dito sa Baguio, Pebrero, naku, di naman ako nakatulog sa bahay ko kasi napakalamig. Lumipat ako ng hotel. Ngayon naman, susubukan ko matulog na may electric fan dahil kung hindi, mag-hotel na naman ako dahil napakainit. Ang problema, mga hotel dito sa Baguio, wala ring aircon. Kaya minsan napakalamig, minsan mainit. Ano ba nangyayari? Climate change talaga. So ano pong pag-uusapan natin ngayon? Well, sumagot na po si VP Sara. Ito po nga mga punto ni VP Sara. Unang-una, karapatan ni Lam bilang isang tao, may karapatang pantao siya na magsalita laban sa kanya. Pangalawa, sinabi ni VP na kung ano man ang sabihin ni Lam tungkol sa kanya, walang kinalaman yun sa kanyang mandato bilang isang halal na opisyalis ng bayan. Hinimok niya mga mamamayan na tutukan ang problema ng bayan kasama na at lalong-lalo na yung napakataas na presyo ng mga bilihin. No? At syempre, yung kakulangan pa rin ng trabaho at yung mababang sweldo. Ang pinaka-importanting sinabi niya, mag-uusap sila ng pribado ni PBBM para malaman kung paano magsusulong sa mga darating na mga panahon. Sa akin, pinaka-importante yon. At hinimok nga niya na magsama-sama ang Pilipinas, tutukan ng mga problema at iwasan na yung mga ganyang mga intriga. Well, sa akin po, tama po ang sagot ni BP Sara. Unang-una, hindi po talaga panahon ngayon na mamulitika. Kung ano man ang mga personal na damdamin natin, wag nating kalimutan na hinalalang taong bayan ang Marcos Duterte tandem. At tama naman ang aking paningin na kaya nasisira ang unit team dahil ayaw ni Lam kay BP Sara. At ang kakampi ni Lam dyan ay si Tambi, si Espeker. So si Espeker at si Lam, na naniniwala ang marami na si Lam talaga nagpapatakbo ng bayan, ang dahilan kung bakit nawarak ang unit team. Pero alam nyo, malakas ang aking tiwala na kung ipapaubaya lang dun sa mga halal na opisyales na si PBBM nga at saka si Inday Sara, magpapatuloy ang unit team. Ang problema nga, mukhang hindi talaga si PBBM ang nagpapatakbo ng bayan. O katunayan, natandaan nyo ba na dahil tapos na yung term ng PNP chief, nag-appoint ang OIC. Ang sabi ng aking mga bubwit, talagang ang gusto ni Presidente na magsusunod na PNP chief ay yung OIC. Hindi ko nga alam kung sino yan. Hindi ko maalala kung anong pangalan. Pero, itong in-appoint nila galing sa Region 8. Alam nyo ba kung anong Region 8? Leyte. So, yan ay na-assign sa lugar ni Espeker. At dahil siya daw ay binakapan ni Lam at ni Espeker, pati yung gusto ni PBBM na na-appoint ng OIC ay hindi na-appoint as PNP chief. So parang ganyan po ang dynamics ngayon sa gobyerno, no? Na bagamat ang Pangulo, ang halal ay si PBBM, pero ang mga talagang tunay na namumuno ay walang mandato ng bayan. Kasama na si Lam at si Mr. Espeker na ang kanyang mandato ay galang lamang sa kanyang distrito sa Tacloban. So, pero parang may pag-asa kasi gusto talagang makipag-usap ni Inday Sara kay PBBM on how to move forward. Ibig sabihin, kung gusto niya makipaggera, matagal siya nakipaggera. Pero in fairness naman po kay Inday Sara, minsan lang siya nagsalita na hindi siya nagsasang-ayon sa pulisiya ni PBBM at ito naman yung tungkol sa isang
matter na talagang malapit sa puso niya, peace and order, yung pakikipag-usap sa mga teroristang CPP-NPA. Kaya nga po yung Franz Castro na yan, na huwag niyong pansinin yan dahil ang kanyang latest pronouncement, mag-resign na raw si BP Sara. Hoy, Franz Castro, bakit naman magre-resign si BP Sara? Yung kanyang DepEd ang pinagkakatiwalaan at pinakamataas ang approval rating sa lahat ng mga departamento. Ang mga pinagre-resign, yung mga palpak na kalihim, naku, ang daming palpak na kalihim dyan. Simula na dyan yung DOTR, I'm sure you will agree. Nandyan din, ewan ko ba kung talaga magdi-deliver itong si DA, pero talagang kailangan mag-double time ang DA. Di ba? Ang dami naman mga palpak na departamento dyan, Mr. Ma'am Franz. Ikaw, dapat ang pag-resignin mo, yung mga palpak, hindi yung pinaka-respeto at pinaka-hahangaan ng taong bayan, which is DepEd at si BP Sara. So sa akin, wala pong masamang tinapay na binanggit si Inday Sara kay PBBM at walang dahilan para siya mag-resign. Alalahanin ninyo na si Lenny ay napilitan si Presidente na talagang pilitin siya mag-resign kasi tawagin ba namang killer sa United Nations, no? Samantalang siya ay kalihim ng Department of Housing. Pwede ba yon? Teammate mo, sisiraan mo sa buong daigdig pa, hindi lang sa Pilipinas. Paano kung maniwala yung mga puti? At alam nyo naman, talagang hindi feel ng mga puti si Presidente Duterte dati. So sa akin talagang napakasama yung sinabi ni Lam na mas malala pa siya kay Lenny. Naku, kinalibutan po talaga ako. Yan ay nagpapakita talaga ng kulay ni Lam na talagang siya talaga ay dilawan sa kanyang puso. Kasi nga, kamag-anak naman niya talaga si Marojas. Second degree cousin, pero kamag-anak pa rin niya. At parang blood is thicker than water, no? Miski siya ay married to a Marcos, mas malapit talaga siya sa mga dilawan dahil yan ang kanyang dugo, no? Well, hindi naman natin mapagkakait sa kanya yan. Kaya lang, dapat maalala niya na ang presidente ay Marcos pa rin, di ba? At ang kadugo naman ni Marcos ay yung kanyang kapatid na si Senator Amy, na sa tingin ko naman, tama ang adhikain na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Dahil sabi nga niya, napakabihira yung napagbibigyan ng pangalawang pagkakataon, no, ng taong bayan. At sana nga, gamitin pa ni PBBM yung natitira niyang panahon kung meron pa. You know what I mean? Para nga, i-redeem ang pangalan ng kanyang pamilya. So anong tingin ko mangyayari in the future? Well, alam nyo, miski makipag-usap si Inday Sara kay PBBM, hindi ko naman alam if Lam will back off. Siyempre, sanay na siya sa 2 taon na she is actually governing, no? Bakit naman niya ititigil pa yan, di ba? Now, marami pa siyang sinabi sa interview na tumaas ang kilay ko, ha? Never mind yung mga gulo nila ng mga vlogger, nila Maharlika, nila SAS, pero I'm sure pinapanood nyo naman yung mga broadcast ni SAS at saka ni Maharlika na pinasisinangulungan yung mga sinasabi niya. Si SAS talagang lininaw niya na bagamat nakuha niya bilang abogado yan sa isang kaso, na-dismiss naman yung kaso dahil sa sariling effort ni SAS at hindi sa effort ng law office ni Lam, no? At saka hindi alam ni Lam na sinisanti na ni SAS yung law office niya. Siguro nga kasi mga law offices may mga junior associates na nag-a-appear at hindi sinabi ng junior associate na sinisanti na sila ni SAS. Pero sa akin ang talagang taas balahibo ko itong si Ma at saka itong yung pinaghihinalaang smuggler na binanggit ni Congressman Sensuat sa Kamara, dapat imbestigahan bilang big time smuggler, at saka yung kanyang kapatid na si Martin, sabi niya, matagal na raw silang mayayaman at mga contributor sa eleksyon. Pero kung titignan mo yung SOCHE, yung Statement of Expenditure and Contribution ni PBBM, wala naman dong wala namang Martin Araneta. So nakapagtataka, notaryado po yan SOCHE. So kung tama yung sinasabi nila, bakit hindi nila linista na contributor itong si Ma at saka si Martin? At sa akin naman, dahil ang aligasyon ay sila ay mga smugglers, lumalabag sa ating batas, hindi depensa yun na dati na silang mayaman. Kasi baka naman po, di ko sinasabi na totoo, no? Baka naman, yumaman nga sila dahil sa smuggling. Dati na nilang gawain yun, no? So parang sa akin, yung pagiging mayaman, hindi yan garantiya na hindi ka nagagawa ng krimen kasama ang smuggling. Tapos yung sinabi ni Lam na ang pangit ninyong lahat. Well, ako, medyo ganyan din ako magsalita. Pero, di ko naman sasabihin na cute ako. Kasi, para sa ibang tao dapat sabihin yon. Huwag mo namang itaas ang sarili mong bangko.
Kaya tuloy napaka-nasty ng mga comments, 'no, na parang, "Yeah, you are cute like a tarsier," pero ang tarsier talagang cute na. Ako talaga cute na cute sa tarsier, hindi naman ata kamukha ni Lam ang tarsier, 'no. Pero sa akin, yung mga bagay-bagay na pangit ang kalaban, cute ka, that's for other people to say. Hindi naman para sa isang first lady 'yan, dapat 'wag na. Now yung iba ayaw ko ng patulan kasi masyadong personal na, 'no. Lalo na yung issue of cuteness. Bahala na yan. Personal preference na yan. Sa akin naman, secondary yung looks. Kasi hindi naman ako talaga artistahin, no? Hindi naman ako talaga gwapo. So wala naman akong karapatan na magsabing cute ako. No? Pero I have to say, I admire her courage for saying na cute siya. Yun lang po. Liliiwan ko yun dun sa I admire her courage. So anyway, kayo po, ano ang mga naging thoughts nyo? Alam kong may katagalan na yung kanyang broadcast, pero ngayon lang sumagot si Inday Sara. Sige nga, tingnan natin kung anong opinion niyo sa sagot ni Inday Sara. Sa akin, that was a very dignified and very becoming of a vice president na sagot. Kasi pwedeng naging palingkera rin si VP. Pero she controlled herself and she responded as a vice president should respond. Congratulations, Vice President. Sabi niya, I've never seen such corruption. Kahit na pagsama-sama pa yung mga panguluhan ng mga nananalig corruption, walang sinabi. Sobrang-sobra na. Kailangan, sabi niya, gumawa kayo ng pamamaraan na yan ay mailantad. O inilalantad na natin, but I cannot mention the name. Dapat yung sa ombudsman, halimbawa, yung mga taong talagang naniniwala na ang pera ng taong bayan ay hindi po dapat nawaldasin ng mga taong nasa kapangyarihan. Okay lang yun kung pera nila yun at nakuha nila sa mabuting pamamaraan. Marami namang ganong mga mayayaman. Pero itong mga naririnig natin. At saka nilalanan yung broker at sinabi niya, I'm fronting for this person. According sa article o sa column ni Attorney Sal, I just like to read some part dito some excerpt of the column. Sabi ni Attorney Sal, Teves, Bantag, and Kibuloy have one common denominator. They are victims of injustice by those who are constitutionally mandated to give justice to every man. They have been denied due process. They have been condemned as criminals and fugitives from justice without the benefit of trial. They were thrown to undergo trial by publicity, and they have been adjudged guilty. The constitutional rights of the accused have been shredded beyond recognition of the very public servant tasked to render justice. Many times over, in the case of Bantag and Teves, he has repeatedly and publicly declared that the two were guilty of the crimes charged against them, even if no criminal complaints have been filed and no preliminary investigation has been conducted to find the existence of a probable cause. Attorney Sal? Alam po ninyo, kasi itong mga nandyan sa DOJ, sinasabi nila na umuwi na kayo o sumurrender na kayo and face your cases like men. Of course, they're referring to the three, the dating Congressman Teves, dating Bureau of Prisons Director Bantag, at si Pastor Apollo. Sabi ko nga dyan po sa article na yan, sila ang lumikha ng kanilang sitwasyon. Talagang ang feeling po nila, wala silang kalaman-laman sapagkat hinatulan na sila ay may mga kasalanan sa mga krimen na hindi nila ginawa. Nilabag nila lahat ng batas pagdating doon sa karapatan ng isang akusado. Kaya, we cannot fault them na ayaw silang lumantad. Sapagkat unang-una, maliban pa sa hinatulan na sila, ang buhay pa nila nanganganib ngayon. Kasi alam nyo, pag kayo po ay pinoblicize, ipinamalita na may kasalanan, na kayo ang mga utak sa likod ng pamamaslang at
parte naman ni Pastor Kibuloy, papakita na kayo ay isang sexual offender. Siyempre, yung mga kamag-anakan niya at yung mga naniniwala, natural lamang na maghahanap yan ng mga pamamaraan upang sila'y makaganti. Kaya sila ho talaga, yung DOJ, ang may kasalanan nila. Maliban pa doon, maraming pang-abusong ginagawa ang nandyan sa Kongreso. Yung ginagawa nilang mga congressional probes na tinatawag, hindi umano in aid of legislation. Pero ang katotohanan, hindi. Talagang politika eh. Obvious na obvious. Kaya sinabi ko, yung title ko, yung inuulit ko sa Liwasang Bonifacio dun sa rally noon. Meron tayong kasabihan, whom the gods wish to destroy, they first make mad. At ito po ang mangyayari sa kanila, sapagkat ang mga Diyos daw ng tadhana, bago nila ibaon sa lupa, ilibing, ihulog sa bangin, ang mga tampalasan, pinaliligayan mo nila sa pang-aabuso bago sila bitayin. So, yan po ang pinapunto. Alam mo, Ana, Yes, attorney. meron akong natanggap na text galing sa Amerika. Nginalanan niya yung mga taong involved. Hindi ko nga ngalanan, but there is one of the highest ranking officials of the land na namimili ng mga bahay sa Amerika, sa Hampton. Buwan ng isang mansion doon, pagkatapos ng span of 6 months, naka-4 ng bahay sa New York. Inalanan niya kung sinong broker. Inalanan niya kung sino rin yung official na yun. At sino pa ba? Nung yun ay binasa ko, yung text sa isang bilyonaryo dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba sabi, hindi lang yan. Sa Forbes, bumili siya ng 4 na bahay. Wow. Kaya yung Amerika, sabi niya, wala na bang oposisyon dyan? Hindi ba iimbestigahan yung mga nangyayari yan? Masyadong talamak ang korupsyon. Sabi niya, I've never seen such corruption. Kahit na pagsama-sama pa yung mga panguluhan ng mga nananalig korupsyon, walang sinabi. Sobrang-sobra na. Kailangan, sabi niya, gumawa kayo ng pamamaraan na yan ay mailantad. O inilalantad na natin, but I cannot mention the name. Dapat yung sa ombudsman, halimbawa, yung mga taong talagang naniniwala na ang pera ng taong bayan ay hindi po dapat nawaldasin ng mga taong nasa kapangyarihan. Okay lang yun kung pera nila yun at nakuha nila sa mabuting pamamaraan. Marami namang ganong mga mayayaman. Pero itong mga naririnig natin. At saka nilalanan yung broker at sinabi niya, I'm fronting for this person. Talagang Wow. Alam mo, Attorney Sal, hindi ko masikmura, Attorney Sal, yung grabe yung corruption, tapos walang nagsasalita. Sabi nito nag-text sa akin, na isang kilalang abogado dito at ngayon ay nasa Amerika na siya. Sabi niya, alam mo yung mga yan, kaya ganyan yan. Kasi they control the narratives. Ibig sabihin, hawak nilang mainstream media. O nga naman, kung mapapansin mo talagang ang mainstream media, ang babait eh. Ang SMNI lang yata at saka isa o dalawang newspaper ang inilalabas ang nangyayari sa ating bansa. The rest, wala. Tahimik. Kaya nga tanong, wala na bang oposisyon dyan? Attorney Sal, maiba tayo. Matapos inilabas ang buong interview ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Anthony Tabena noong Biyernes, it's safe to say, Attorney Sal, na medyo talk of the town ito kasi umani ito ng samut-saring reaksyon.
As a matter of fact, Attorney Sal, no, may mga nag-react regarding doon sa issue nun. At hindi lang positive, meron din mga negative na mga reaction, Attorney Sal. Yung iba, ginawa namang kakatawa yung naging interview ng First Lady. Pero aside from this, Attorney Sal, ilan dito sa mga nagsalita, si Attorney Leila de Lima, sabi niya, she's reacting dun sa relationship between the First Lady and the Vice President. Sabi ni de Lima, Sino yun? Sino nag-react, Hana? Leila Sino de Lima. nag-react mo? Leila de Lima. Ay, She said, yun, sabi niya, she has a choice, join the rallies but resign, or don't resign but condemn the rallies and tell her family to stop. She has also a choice, si Dilima, to stop talking and enjoy her Liberty. newly found liberty. Sabi ni de Lima kay Sara kay VP Sara that her loyalties are very clear. They remain with her family who have called President BBM names and calling for his ouster. Wala yan. Wala namang credibility dyan. You just ignore her. Attorney Sal, when we talk about loyalty, ikaw at... I don't think she deserves. I don't think she deserves response. Kasi yung mga ganyan, mga dati lang galit at lumika ng mga sigalot sa panahon ng kanilang kapangyarihan, mga nangabuso. Grabe ang abuso yan. Dapat hindi na pinapakinggan yan. Hindi binibigyan ng plataforma. Attorney Sal, when we talk about loyalty, Attorney Sal, hindi lang kay VP Sara, sa kahit anong government official. Si VP Sara, elected official siya. And how much more kung appointed ng mga government official, nasan ba yung loyalty ng isang government official? Doon ba sa appointing authority? O doon sa trust and confidence, hindi lang ng gobyerno, ito ko din ng taong bayan. Dapat nasa Pilipinas ba ang loyalty niya o doon sa appointing authority na nagbigay sa kanya ng posisyon? Ang loyalty ng lahat na na-appoint, whether elected or appointed, ay sa sovereign people na nagbigay ng kapangyarihan. Kasi yung halal, binigyan nila ng kapangyarihan na bigyan ng authority to govern. And by reason of that, they have the authority to appoint people to help them. So necessarily, ang kanilang dapat na pagsilbihan, lahat sila ay ang taong bayan. Doon ang loyalty. Hindi loyalty doon sa na-ihal o na i-appoint ng mga nasa baba. I disagree. I disagree that the First Lady doesn't have the right to express herself. Sapagkat ang bawat mamamayan, ikaw man ay opisyal o hindi, you have the right to express yourself. Bilang isang kabiyak, kahit pa ng isang ordinaryong tao, pag ikaw'y nasaktan, you can. You have the right to express yourself. Gaya nga ako na sinabi ko, I cannot fault the First Lady for feeling the way she does. Lahat ng wives na mahal nilang mga kabiyak, talagang natural yan. And I cannot also fault the Vice President for attending a rally. Unang-una, yung siya'y taga Davao. Siya'y naging mayor doon. Pangatlo, siya'y inanyayahan. At hindi naman po siya sumama doon sa narrative ng mga speakers doon. Siya'y nagpunta ron bilang isang mamamayan na nagpahayag na mahalin natin ang ating bansa. Yung whatever feelings, pain, hurt na naramdaman ng isang tao, lalo na yung kabiyak, wag mo nating bigyan ng masamang pakahulugan na sino ka ba? Wala kang karapatan. Lahat ho tayo may karapatan na magsalita. Bagito man ay sa issue ng national, local o domestic, yan ang binibigay sa atin ng saligang. We have the right to express ourselves. Ngayon, kung lalabagin natin ang batas sa paninira sa libel laws, mananagot tayo. But right now, everyone has the right to speak and to express themselves.